of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Meron pong isang binata diyan po sa Commonwealth Avenue ay nagkaroon ng aksidente at siya po ay dinala sa St. Luke's Hospital. At ayon po sa mga doktor, malubha ang kanyang kalagayan, kaya dapat siya ay salinan ng dugo. Pero napakalungkot po ang nangyari sapagkat ang magulang ng binata sabi, kami po ay miyembro ng Jehovah's Witnesses at labag po sa aming relihiyon na siya ay salinan ng dugo. Our religion prohibits blood transfusion. Kaya mas minabuti nilang mamatay ang kanilang anak kaysa lalabagin ang batas ng kanilang o reglamento ng kanilang relihiyon. A very sad event indeed. Napakalungkot po. Parang ganito po ang nangyari sa ating ebanghelyo, sapagkat sa halip na matuwa ang mga eskriba at pariseyo, sapagkat pinagaling ng Hesus ang isang taong may paralyzed sa kanyang kamay, sila ay nagalit sapagkat nilalabag ng Panginoong Jesucristo ang batas ng Sabat na dapat huwag gumawa ng kabutihan, na dapat obserbahin at sundin ang batas ng Sabat, na huwag gumawa ng kabutihan, huwag magtrabaho, panahon ng pamamahinga, panahon ng Panginoong Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ating ebanghelyo, is it lawful to do good on the Sabbath rather than to do evil, to save life rather than to destroy it? Ibig sabihin po, mas importante ang paggawa ng kabutihan, mas importante ang pagsisilbi, walang bakasyon ng paggawa ng kabutihan. Kaya kakaiba po ang Diyos na sinasamba ng mga eskriba at pariseyo at ang Diyos na pinahiwatig ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang Diyos ng mga eskriba at pariseyo ay parang authority figure na dapat sundin ang kanyang napakaraming batas. Kaya sapagkat magagaling itong mga eskriba at pariseyo, sila ay dalubha sa batas, katulad ng mga abogado sa kasalukuyang panahon. Sa 10 utos na pinagkaloob ng Diyos kay Moses, ginawa po nilang napakarami. Pinarami nila ng pinarami, 613, 613 laws. Kaya ang kanilang taga-sunod ay nahihirapang sumunod sa napakaraming batas. Sa halip na itong mga batas na ito ay magsilbing tulong upang mapalapit sila sa Diyos, ang mga batas na ito ay nagiging balakid, burden sa kanila. Kaya sabi ni Jesus, come to me, all you are heavily laden with so many laws, 613 of them, and I will give you rest, for my yoke is easy and my burden is light, and learn from me, for I am gentle and humble of heart. Kaya, para kay Jesus, God is someone who has compassion. God is someone who wants to lighten our burden. Kaya nga ang relihiyon ay dapat hindi magpapabigat, kundi ang relihiyon ay dapat nakakatulong sa kapwa. Religion should make us more humane and more human. Sapagkat sabi ni Pope Francis, the face of God is mercy. And we find that in the life of Jesus who became a human being. Kaya sinasabi ni San Pablo, we have a God who has been tested in every way. Siya ay nasubok
one who has suffered like us. That's why we have a God who identifies with us, na merong simpatya, na merong pagmamalasakit, awa. That's why every time Jesus saw somebody who is afflicted with any kind of illness, the gospel reports he was always moved with pity and compassion. Alam niyo po ang pagkakaiba ni Presidente Trump at yung papalit sa kanya na si Joe Biden, na siya'y igagawad na presidente bukas. Sabi ng mga media men na si Joe Biden ay merong simpatya, merong sympathy and empathy sapagkat he has gone through personal tragedies in his life. Namatay ang kanyang anak, nadisgrasya ang kanyang asawa at namatay ang kanyang anak. Nagkaroon ng cancer ang isang kanyang anak. So, this president, incoming president, has experienced personal tragedies. And so, he understands. He has empathy. He has compassion for those who are undergoing the same pain and suffering. Ganyan po ang Diyos na pinahiwatig sa atin ng Panginoong Jesucristo. Someone who identifies with us. Kaya nga ang Panginoon, ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo ay Emmanuel, which means God is with us. Sa halip na sundin ang napakaraming batas, dalawang batas lang ang pinagkaloob ng ating Panginoon Jesucristo. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Sapagkat yung mga Eskriba at Pariseo, mas minabuti nilang, inuuna nila ang kanilang relasyon sa Diyos. Pero ang ating Panginoon Jesucristo, He put these two commandments on the same level of importance. Love of God and love of neighbor. Kaya nga sinasabi ni Saint James, how can you say you love God? Or sinasabi ni San Juan, how can you love God when you say that you love God whom you cannot see, but you do not love the neighbor whom you can see? Let us pray in this Mass that as we worship God as our Father, tayo rin po ay dapat sinasalamin ang kwalidad ng ating Panginoon na ating sinasamba. The capacity to empathize, the capacity to sympathize, that we may have pity and compassion for others, lalong-lalo na sa kasalukuyang panahon ng pandemya. Mayroon pong mga tao na sinasamantala, nahihirapan na ngang mga tao, ay they make profit, make money out of the miseries of people. Sa halip na ibigay ang abuloy, kinukuha nila. Overpricing. Wala silang pagkakaiba sa mga Eskriba at Pariseo na instead of lifting the burden of people, easing their pain, dinadagdagan pa. God is love, sabi ni San Juan. And he who knows how to love knows God, because God is love. Kaya ang ating pagsasamba ay hindi lang pupunta dito sa simbahan, lumuhod. Kahit napakarami nating debosyon, kahit nagsisimba tayo araw-araw, kung wala tayong pagmamahal sa kapwa, ay hindi po kumpleto ang ating pagsisimba at pagsasamba sa Diyos. Dapat po sabay, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, sapagkat yan ang patunay na tayo'y mga tunay na binyagan at sumasamba sa tunay na Diyos, ang Diyos ng pag-ibig at Diyos ng pagpapatawad, pagmamalasakit at pagmamahal.